Mga kapatid, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Narito na naman ako, ang walang sawang nagbibigay ng napakasimpleng pagninilay upang sa pang-araw-araw natin ay magabayan tayo ng simbahan sa ating mga suliranin at sa mga tungkulin natin sa ating bawat pamilya at sa ating komunidad. Ngayon ay araw ng Huwebes, Agosto 19, sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay kinuha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 1 hanggang 14. Ang sabi dito, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inaanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inaanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inaanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid, mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangan, matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangagalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos dito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga giliw kong sumusubaybay, napakaganda para sa akin, napakaganda ng ating pagbasa at ang mga mensahe na gusto niyang iparating sa atin. Totoo na napakalungkot ng karamdaman at naramdaman ng hari kung bigyan natin ng saysay at buhay ang mga pangyayari sa ating Ebanghelyo sa pangkasalukuyang panahon. Sino ba naman ang hindi magalit kung naghanda ka at inaanyayahan mo ang lahat, ngunit walang pumunta? Pero, of course, nowadays, hindi ako maniwala na walang pupunta. Pagkainan ang pag-usapan, maraming pupunta. At hindi lang mabubusog ang iyong katawan, kundi busog na busog pati ang bag mo, ang plastic na dala mo. Kasi of course, parang naging normal na sa ating mga Pilipino na kung saan tayo pumunta pag may kainan, may dala talaga tayo. No? Nilalagay natin sa ating bag. Minsan hindi na tayo natutong humingi, kumukuha na lang tayo kusa. Pero ano ba ang gustong ipahiwatig ni Jesus? Sa ating
karanasan, sa aking karanasan bilang pari, hindi naman lahat. Kung titingnan natin, ang paanyayang ito ay isang pagpapakita na si Jesus bilang tagapagligtas natin at bilang Panginoon natin ay nariyan lang at lahat tayo ay tinawag na lumapit sa Kanya. Halimbawa, ang pagdiriwang natin ng sakramento ng Eucharistia, ng Misa. Sa probinsya at sa ilang lugar, minsan may mga simbahan tayo na mayroong kampana. Yung iba mayroong trumpa, no? At nagpapa-music, no? ng mga magaganda religious songs just to invite people to come. Pero again, minsan nagbibingi-bingihan lang siguro yung iba. At yung iba, hindi talaga priority nila ang pumasok ng simbahan. Yung iba, hindi talaga nakasulat sa kalendaryo at sa mga schedules nila sa araw na ito na lumapit sa simbahan. Pero ang nakakalungkot, dahil kung kailangan talaga nila ang tulong ng Diyos, saka pa sila lalapit ng simbahan. Para sa akin, napakagandang pagnilayan natin ito, mga kapatid. Kaya nang sinabi ko, si Jesus ay nariyan lang, narito lang. At binubukaan niya with open arms. He is waiting for us. And yet, ilan lang ang lumalapit sa Kanya. Sa ngayon din, kung titingnan natin, sa ating pangkasalukuyang panahon, iilan na lang sa mga magulang kaya ang talagang they are encouraging their children to make an option, no? Na mapagnilayan nila yung pagsunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod bilang pari at bilang madre, bilang relihiyoso. Iilan na lang kaya sa mga magulang na talagang nagsasabi sa kanilang mga anak na, "Nak, sana magpari ka. Nak, sana magmadre ka." Iilan na lang. At of course, bilang tao, yung tinitingnan pa natin is paano tayo magkaroon ng magandang buhay sa ating kinabukasan. We are always looking for our future, security. Kaya yung iniisip palagi is yung mga kurso na makapunta sa state, seaman, nurse, doctor, no? Lawyers. Iilan na lang ang may pananaw na ganun. Kaya nga sabi siguro ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Sana kung marinig man natin ang panawagan ng Diyos na maglingkod, ang panawagan ni Jesus na maglingkod, sa anumang estado, sa anumang aspeto, sa pagkapari, sa pagkamadre, o sa pagiging laikong leader sa ating komunidad, sa ating simbahan, sana wag nating iwasan, wag tayong magbingi-bingihan na tumugon sa paanyayang ito. Lahat tayo ay tinawag. Posible ang iba ay nagbibingi-bingihan lang. Posible ang iba, they are not, this invitation is not on their priority list. Lahat tayo ay tinawag. Gaya nga sa ating ebanghelyo, yung hari, naghanda ng mabuti. Maraming pagkain. May kinatay na baka at matatabang guya. Ang kulang na lang ang kakain. Pero, nang magsimula nang mag-imbita ang mga alagad, walang tumugon. Bakit? Kasi may kanya-kanya silang pupuntahan. Yung iba doon sa trabaho, yung iba ay siguro may gusto lang na bigyang pansin sa araw na iyon. Pero yung kahalagahan at yung bigat ng imbitasyon na iyon ay hindi nakita. Kaya para sa aking mga kapatid, sana kung marinig man natin ang imbitasyong ito, huwag sana tayong magmatigas,
Huwag nating patigasin ang ating puso at ang ating isipan. Tumugon tayo kasi lahat tayo ay ininyahan, tinawag na maging kasama ni Jesus sa kanyang hapag. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Jesus na aming kapatid, aming tagapagligtas, humihingi kami ng tawad sa lahat ng panahon na kami ay naging bingi sa iyong panawagan upang maging lingkod at upang maglingkod sa aming kapwa. Patawad, Panginoon. Bigyan mo kami ng biyaya upang lumakas pa ang aming pananampalataya upang sa gayon ay aming mabigyang pansin ang kahalagahan ng paglilingkod. Hinihiling namin na bigyan mo pa kami ng karagdagang at lawak ng pag-unawa sa mga pangyayari sa pagsalukuyang panahon upang sa gayon ay aming matugunan ng buong katapatan sa aming makakaya ang mga panawagan na maglingkod, hindi lang sa aming sarili, kundi sa aming kapwa-tao. Hinihiling namin lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.